Ma'am Cora Guidote, isang ekonomista at dating opisyal o direktor sa investments na doon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Pag-usapan natin ngayon ang ekonomiya at ano na ba ang kalagayan ng ating bansa in terms of inflation, utang, yung income at lalo na ngayon na may balita na ang remittances ng ating mga OFW ay humina dahil din po sa inflation sa buong na nangyayari sa buong bansa. So, welcome back, Ma'am Cora Guidote. Maraming salamat, Attorney Bing, at I'm always happy to be here with you kasi masaya kang kausap. Salamat po. Try po natin na yung mga economics na mga term ay maitatagalog natin, no, Ma'am Cora. So, simula po tayo, Ma'am Cora, sa inflation kasi ito po talaga ang pumapatay na sa gutom sa mga Pilipino ngayon, itong pagtaas ng presyo ng mga bilihin, lalo na ang pagkain. Well, naglabas na sila ng inflation number ng Mayo at tumaas pa rin to ng 6.8%. So medyo humina ng konti pero mataas pa rin yan kasi pinanggalingan natin mga 2% lang, di ba? At ang naging major reason yan is yung nga yung pagtaas ng presyo ng krudo sa pangdaigdigang merkado at naapektuhan ng gasolina, ang diesel at saka lahat ng mga bilihin sa ating ekonomiya. Dahil din sa ayaw pa rin ni BBM na ibaba or tanggalin muna ang VAT sa gasolina, crudo at mga gasol at kerosene at may hiling pa tayo na wag mo nang kolektahin ang excise tax sa fuel at sa mga gasol at kerosene pero ayaw pa rin ibaba. Ayaw pa rin gawin yan ni BBM dahil nga ang sabi niyo noon po ang dahilan kasi niyan meron silang revenue target. Ngayon pag hindi nila na-achieve yun, hindi lalabas yung unprogrammed funds. Yun. At saka yung unprogrammed funds na yan po yung parang alkansya ni President BBM. Wala pong nakalagay dyan kung magkano pwede niyang ilabas. Basta may pondo siya, pwede niyang ilabas from the unprogrammed funds sa General Appropriations Act o National Budget. At pwede niyang itayo ng kung ano-ano, di ba? Yung mga infrastructure. In fact, dyan din galing ang maraming funds para sa naginawa at ginamit sa ghost flood control projects noong past na year. So, kumbaga yan ang kanilang gatasan. Yun ang kanilang gatasan. Yun ang milking cow ng BBM administration. Kaya hindi po nila tinatanggal o ayaw nilang into ang pagkolekta ng VAT at excise tax sa gasolina, crudo, kerosene at sa gasol. Kaya, Ma'am Cora, pwede niyo bang kwento sa mamamayang Pilipino, ano na po ang, kumbaga, ano na po ang state of the economy in general and then specific po tayo hanggang doon po sa mga kautangan ng BBM administration? Ayun na nga. So, di ba nung first quarter na ilabas na nila na tumaas ng 2.8% lang ang ekonomiya natin na dapat ay kaya natin actually kung magandang pagmamaneho niya ng ekonomiya, kaya natin umangat ng 6 to 7% na na-achieve na in the past. No? Pero ngayon, kita mo, pababa talaga ng pababa yung pag-angat ng ating ekonomiya. Syempre, ang suma total niyan, maraming mawalan ng trabaho. Kasi ngayon po, ay 2.4 million ang walang trabaho. Oo, mga ganyan. So, 4.6% ang unemployment rate. Pero ang mas nakakabahala, tumaas yung underemployment to 15%. Oh my goodness. So, dati nag-usap tayo dito, 8% lang yun. Oo. So, parang halos kasing pantay na yan nung nangyari nung lockdown. Ito nga yung debt, punta tayo dun sa debt service, no? May kodigo ko kasi maraming numero ito. So, yung ating debt service nung January to April, umabot ng 1.05 trillion. Okay? So, halos kasing laki na yan nung buong taon na binayaran nung 2022. At ang nagpataas yan talaga yung principal payments kasi yung principal tumaas siya to 716 billion na galing sa 335 lang. So more than 100% yung tinaas. Ng bayad utang? Sa ano pa lang yan, principal. Sa principal loan? Oo. Yung interest tumaas din to 337 billion from 287. Kaya ang suma total niya, 1 trillion 0.05. 1.05 trillion. Ganyan. Galing yan sa 623 lang billion. So every year yan, kailangan bayaran yan ng gobyerno ng Pilipinas. Oh, alam mo yung kinita ng gobyerno, yung revenues, total revenues was 1.6 trillion.
Okay, 1.6 trillion. I-compare mo dun sa binayaran na utang is 1 trillion, 1.05 trillion. So, almost 70% na nung kinita ng gobyerno napupunta lang sa pagbayad ng utang. Kaya naman ayaw nilang tanggalin talaga ang VAT o ibaba yung VAT eh. Kasi diyan nila tayo ginagatasan. Kaya talagang dapat talaga ibaba na yung VAT na yan. Yung 12% VAT, yung pamatay talaga yan sa Pilipino. Kasi Pamatay. ang long-term effect nito kasi, palaki ng palaki yung utang, no? So right now, ang utang natin is 65% of gross domestic product. O 65% nung lahat ng kinikita ng buong ekonomiya sa isang taon. Okay? So, Binabayad lang sa utang. hindi. Ang 65%? Hindi, yun yung size nung utang kumpara mo sa ekonomiya. Okay. 65%. 65% Malala na yan. Alam mo nung debt crisis nung tatay niya, 58.6% of GDP lang. Ngayon, 65. Ngayon, 65. Mambira ka naman, BBM, oh. Ganyan kalala. Tinalo mo pa si Ferdinand Marcos, Talo niya, alam mo kung magkano na ang na-accumulate niyang utang buhat nung naging presidente siya? 5.68 trillion. Yung tatay niya, sa buong 20 years, magkano? 395 billion lang. Pero nag-debt crisis na tayo nun, di ba? Oo, at saka siyempre mataas din inflation nun. Martial law yun eh. Saka unemployment dun, grabe. Pero yung utang noon ni Ferdinand Marcos ay nasa 300 something billion lang. Almost 400 billion. O sabihin mo na 400 billion, pero ngayon kay Bongbong Marcos Jr. ay 5.68 trillion na ang nakalap niyang utang during his term. pambira, big time talaga si BBM, oh. Hindi na billion-billion ang utang. Trillion ang utang. Kaya sabi niya, pag nanalo siya ay mas maganda pa ang golden years natin kaysa dun sa panahon ng tatay niya. Abay, At saka attorney 3 taon lang yan. Yung tatay niya over 20 years. over 20 years Siya, yung utang na 3 taon yun. pa lang. Siya 3 taon pa lang, ganun na ang utang, nababayaran na yan ng mga kaapuhan natin. Kaya nga, kada Pilipino ngayon, maski baby pa lang o bagong panganak, may utang na ng 165,000 pesos. Oh my goodness! 165,000, kapapanganak lang ng baby, may utang na yun, nababayaran niya. Kukunin yun sa taxes niya. Yeah. Kung may trabaho pa siya. So Diba? yun yung nakakalungkot. Kasi nung time nung tatay niya, di ba nagka-debt crisis tayo, it took us 20 years to get out of the IMF program. Martial law. Oo, kasi nag-martial law, kasi sobrang utang. Ang saving grace ngayon, nung anak, si BBM, ang laki ng international reserves natin dahil sa OFWs. Yan. So ngayon, Magkano? meron tayong $104 billion na reserves, Oo. dollar reserves, no? So may pambayad tayo ng ating dollar na utang, which is currently $33 billion. Saan po galing yan? Anong source yan? Mostly OFWs kasi nga right now wala masyadong foreign investments, di ba? Wala. Tapos wala rin tayo masyadong export income, no? Export receipts. Kaya, So, kaya yung, po napakahalaga ng ating mga OFW. yung OFWs, they contribute almost $40 billion every year. Oh, wow! Ganyang kalaki. $40 billion every year galing sa mga OFW. Tapos ginagamit lang pambayad ng utang ngayon. Yun ang isipin nyo na lang, kayod nyo at padala nyo dito sa Pilipinas para lumutang lang ang ekonomiya ng ating bansa ay ginagamit lang ng BBM administration sa pambayad ng utang. Kaya naman po may karapatan itong mga OFW na ito na magreklamo di ba? Bakit pa sila pinapabayad ng compulsory na PhilHealth? Kasi nababawas yan sa kanilang mga sweldo na hindi naman daw nila kailangan yan dahil may sila naman silang health insurance doon sa kanilang mga company. Yung mga ganyang hinaing na mga OFW, maliit na bagay na pwede namang pagbigyan, ay hindi pa na pagbibigyan, pero nagbibigay sila sa ating ekonomiya at bansa ng $40 billion. Collectively, yes. Total sa bawat taon. At sila lang ang nagpapalutang sa ating ekonomiya. Kung wala pa ang pangpadalang remittance ng OFW, ay talagang Bagsak na talaga yung bagsak na. Dapat Senator, hindi wala masyadong wala ka maririnig na bidding ng mga big projects. Unlike in the previous administrations, talagang maraming mga pinapabid out na airports, na mga major roads, bridges. Private-public partnerships. Ngayon wala kang maririnig. Saka wala akong narinig ng mga ibang bansa na nagdo-donate ng mga infrastructure. Yung train system nga sa Mindanao, pinakancel nila eh. Oh, bakit daw? Hindi ko alam. Kasi siguro legacy project ni Duterte. Ayaw talaga nila sa Mindanao, Saka grabe. yun nga kasi syempre legacy project ng kanilang opposition. Oo. Kaya isa naman din yan sa hinaing ng mga taga Mindanao. Kung kaya gusto nila taga Mindanao ang presidente. Kasi lahat naman po ng pondo at mga development ay nandito lahat sa Luzon at sa Metro Manila. Kaya paano na lang po ang trabaho ng mga taga Mindanao? At saka major exporter ang Mindanao ng mga pagkain. Oo. Sa kokwa nga Galing-galing pala ng kokwa nila, no? Mga fruits. Oo. Ganyan. Ayan. Kaya
kung isipin natin, maganda ang agricultural economy ng Mindanao, pero kung mahina, kung wala namang infrastructure na tama, paano naman nila matatransport Yung mga, yun? alam mo yung mga saging, pineapple, dyan ang gagaling sa Mindanao. Durian, Oh, durian. mangustin. Oh. Kaya, Pomelo. oo, dito naman sa norte, sibuyas. Pero dahil sa smuggling ng sibuyas, ay nabubulok na lamang ang sibuyas ng mga farmers natin sa daan, ay nagiging 5 pesos na lang a kilo. Yeah. At saka recently, Ma'am Cora, ay nakita ko dun sa news na ang, ano yun, may na-discovery ang customs na naka-freezer na ilang milyong tunuladang sibuyas lang pala, nandun lang. Ito naman kasing Department of Agriculture. Secretary Chu Laurel. Ilang beses mo ba sabihin na yung pag-i-import po ng mga sibuyas at ibang mga kainin ay dapat po yan talaga na according to a scientific study kung saan itong mga panahon na ito o buwan na ito ay walang produkto ang Pilipinas kaya pwedeng mag-import. Hindi naman po pwede na habang nag-i-produce ang mga farmers ng sibuyas ay may dati ng import ng sibuyas kaya naman po dumagsa. Masyadong maraming sibuyas na po na sa merkado. Kawawa na po ang farmers natin. Kasi dyan sila kumikita sa yung mga smugglers dyan kumikita sa importation. Yun natumbok mo, Ma'am Diba? Cora. Dahil nga po mga kababayan, dito sa importation, marami yung kumikickback eh. Marami din pong smuggler, tawag dyan, technical smuggling. Yan din po ang mga hinaing namin sa sugar industry sa Negros Occidental at Negros Oriental. Na yung pang technical smuggling ng asukal, yan po ang isa sa mga sanhi kung bakit mababa po ang presyo ng asukal ngayon at halos sa break-even na mag-give up na yung sugar planters uli. Yung nangyari ito noon sa time ng tatay ni Bongbong Marcos nung kinontrol nila, monopolize nila ang presyo ng asukal at nagtayo sila ng National Sugar Trading. Pero di ba walang nakukulong, no? Walang Alam naman nakukulong. kasi may mga kaso sa smuggling, pero wala talagang nakukulong eh. Kaya Wala tuloy-tuloy nang yan. nakukulong na drug lord eh, Ma'am Cora. Pati sa pag ng bigas eh, yung pag-angkat ng bigas, meron din smuggling. Pati sa sibuyas, di ba? Ano nangyari? Sibuyas, Sino bang hindi? bawang. Nasaan na yung mga nag-smuggle ng sibuyas? Nasaan na sila? Bakit hindi sila nakulong? Wala nang May kaso yun eh, di ba? Oo. May kaso yun Sabi eh. may kaso. Wala naman Pero akong hindi alam. nakukulong. Oo. Sino ba? Kailan ba makukulong si Martin Romualdez? Ombudsman Boying Rimulya. Itong palakpak ko, nauudlot oh. Ang tagal naman makulong ni Martin Romualdez dyan. Kaya po mga tao, naghihintay po ng may mananagot. Hindi po ba? Kasi sabi nga ni Lee Kuan Yew, ang Pilipinas daw, kaya hindi po talaga nagbabago, cycle na lang ng corruption. Dahil wala naman na penalty. Kasi doon sa kanila noon, di ba, yung mga magnanakaw, pinapa-firing squad nila. Yun. Sa atin, alam nyo naman, nagpapalit ang politika, nakakalimutan, ganyan-ganyan. Pero ito, kakaiba. Dahil kailan lang yung smuggling ng sibuyas na yun, 4 years ago, pag-upo pa lang ni BBM, nag-smuggling na agad sila dun. At siya ang Secretary of the Department of Agriculture noon. Pero hanggang ngayon, 4 na taon na, wala pa rin nakukulong sa sibuyas. Pambira naman. So, ano na lang ang iisipin ng mga ibang bansa sa atin. Kaya, di ba, Ma'am Kaya Cora, napaghulihan utang na na naman tayo si BBM? Napaghulihan na nga tayo. Ang Vietnam, ang laki na ng angat sa kesa sa atin, di ba? Dati, nangungulelat ang Vietnam. Tayo ngayon ang nangungulelat. Oo. Medyo angat na lang tayo konti sa Cambodia at Laos, pero Grabe naman, Cambodia at ganun Laos. na yung status ng ating economy. Sa turismo lang angat na angat na yung Vietnam sa atin Kung titingnan mo, lit-lit kaya ng mga city nila doon. At pero makikita mo talagang Yung infrastructure nila kasi, Oo. di ba? Tumutulong Yung mga sa train kanilang nila, tourism. gaganda. Tapos yung, organize ang kanilang tourism. Meron online reservations, mga ganyan. Tsaka mura yung package. mura ang hotel. Saka mura din ang pagkain. Oo. Dito, Dito mahal lang mahal magbiyahe domestic. Napakamahal ng airfare, napakamahal ng shipping. oo. Yung ganun. Lahat po dito sa Pilipinas ay napakamahal. Napakamahal ho. At kaya ang mga tao ay nalulugmok na sa kahirapan. Habang nakikita nila, anong sinabi ng mga 18 na dating sundalo? Maleta-maleta, nakikita nila sa video, maleta-maleta ang pera ang hinatid sa mga congressman, sa mga opisyalis ng gobyerno, may mga senador pa daw. Kaya, palagay mo, Ma'am Cora, saan ho considering the facts and figures that you see now, palagay nyo, sa 2 taon pa ni BBM ay ano kayang kaya niya na iangat pa itong ekonomiya natin? Siguro, ganyan, 2%, 3%. Hindi na lalampas ang 3% yan, mahirap. Tsaka yun nga, dadami yung walang trabaho.
sa loob ng 2 taon po. Mukhang walang pag-asa. Tsaka lalaki yung utang. Dahil lalaki yung utang at ang mga inflation rate ay parang hindi naman po talaga kaya niyang ibabayan. Alam mo, sinisisi nila yung oil crisis. Pero actually, yung December, wala pang oil crisis eh. Ang growth noon, 3%. Oo. Tapos yung oil crisis nangyari, second half of March na lang yan eh. So most of the first quarter, walang crisis. Pero 2.8% ang growth rate ng ekonomiya. economy. So, ano nga sa nila, maski ngayon bumabagsak na yung presyo ng crudo, di ba? 78 na lang. So, maski bumagsak ang inflation, mahina pa rin ang economy. Kasi yung trabaho ang importante. Kung walang trabaho, walang investments, mahina ang economy. Ang panawagan natin sa ating gobyerno, ibaba nyo na lang po yung mga tax namin para naman po may konting ginhawa naman ang mga pobreng Pilipino. Tsaka itigil na nila talaga yung corruption. Kasi hanggat meron yan, at tsaka walang accountable, walang papasok na investors dito. Corruption remains to be the number one reason why Yes. we are a poor country Yes. and our development is very, very slow. Our debt, national debt is very high, and of course, confidence of investments is very, very low. Yeah. And so, why will BBM wonder why hindi tayo napanalo ng seat man lang doon sa National Security Council? Ang baba naman ang tingin ng ibang bansa sa atin. At sino po naman dapat sisihin doon? Di ko nga alam kung anong sasabihin niya sa SONA eh. Baka naman may makulong na, Ma'am Cora, by Ewan ko this time, ha? So, pero pagdating sa ekonomiya, hindi ko alam kung anong sasabihin niya. Siguro, ano na naman siya, magbubudol na naman siya. Yun na. Sayang kung hindi niya naman pala kaya yung mga pinagsasabi niya sa atin 4 years ago. Imagine, dami niyang promises noon. Wala naman nangyari. Yun. Kaya nga nagsalita na ako di ba? Kasi wala naman sumusulat sa mainstream media. Dahil pala, lumabas dun sa investigasyon, meron palang mga media personalities na tumatanggap. Yun. Diba? Kaya, mga kababayan, wag niyo pong tantanan ang inyong mga pagkomento at protesta sa kapalpakan ng administrasyon ng gobyerno natin dahil pagmamahal po ito natin sa ating bayan. Any home, in any building, in any nation, foundations are important. So kapag ikaw ay gumawa ng isang bansa, ang pundasyon niya ay sa buhangin, gigiba yun. Gigiba po yun. Kasi hindi tama ang pundasyon. So kailangan ang pundasyon natin katotohanan. So respond lang ako ng konti, sabi ni Senator Lacson, sayang ang pera. Nung si Alan Cayetano ang Senate President, 700 million ang nagastos. Sabi ko, saan kaya galing yon? Tapos, sabi ko, total, magaling mag-divide. Sila Senator Lacson, very divisive. Dinivide ko. Kasi ang ginamit niya, 28 days daw ako naging Senate President. So, tingnan niyo po ha. Multiply muna, multiply. Multiply mo ang 25 million na sinabi ni Senator Win na gastos ng Senate a day, i-multiply mo yun sa 28 days, and, baliktarin mo naman, division. 700 divided by 28 days is 25 million. Yun din naman ang ginawa ni Senator Win. Tinignan niya lang yung budget ng Senado, tapos dinivide niya, nakuha yung 25 million a day. So nasaan yung intellectual dishonesty? Nasaan ang pagtatago ng katotohanan? Simple lang po. Kahit sino po ang Senate President, 25 million a day ang gastos ng Senado kung ganun kasimple ang computation mo. Meaning, yung budget ng buong Senado divided by the number of calendar days. Di ba? So may nabasa po ako, sorry, nakalimutan ko kung sino mismo nagsabi. Sabi niya, statistics is like a bikini. Ulitin ko ha. Statistics is like a bikini. Why? What it shows is very revealing, but what it hides is essential. So makikita niyo po, ni-reveal niya, parang pang-intriga, di ba? Kasi magaling naman talaga sila mang-intriga eh. Nagte-take turns lang naman po, si Raffy Tulfo, si Erwin Tulfo, si Senator Ping Lacson, tapos yung iba sa grupo nila, yung tag team lang yun, para kayo naman mang-inis kay Alan, kayo naman magkalat ng hindi totoo, kayo naman magkalat ng ganito, palabasin natin ang gulo-gulo, di ba? Again, ano yung intent? Para hindi malaman ang buong katotohanan tungkol sa korupsyon sa ating bansa. But what? Let's be intellectually honest. Whoever was SP nun, ganun din ang gastos. Question. Pero bakit sila one day may napasa? I challenge all the congressmen and senators. 1998 pa lang, congressman na po ako. Naging konsyal po ako, for a short while po, vice mayor. Naging member po ako ng House of Representatives. 4 na term po, 4 na term. Pangatlong term ko na po to bilang senador. I was privileged, no? God honored me by allowing me to be speaker and then for Senate President kahit maikse. I challenge lahat ng congressman, senador. Prove me wrong. Sa huling 3 araw, yung Monday to Wednesday, kapag kayo po ay session, dyan po ang ratsadahan.
Kasi lahat ng pang second reading, i-second reading na natin. Lahat ng pang third reading, i-third reading na natin. Lahat ng, halimbawa, 7 ang nakapila sa Senate or 20 nakapila sa House sa interpellation, kakausapin na ng majority leader yon or mag-uusap majority minority leader. Pare, isa na lang magtanong, pasa na natin to. Yun po talaga ang ano doon. But what did the group of Senator Win and Senator Lacson do? Since May 11 po hanggang yesterday, hindi po sila naglagay ng mga miyembro ng committee nila as minority. Sila po ang ayaw magtrabaho. Hindi po sila naglagay ng mga miyembro para hindi mag-function yung mga committee. Question, paano po yung mga ready na for BICAM na ipapasa? Yung po ay inauthorize namin. Tatandaan nyo po, May 13, yung pong inatake ang Senado, yung pong sa NBI na sinasabi lang ngayon na halatang halata na ngayon ay part ng kanilang plano na sa aming binibintang. Alam nyo po ba na the next day po ay meron pong BICAM tungkol sa voucher system sa DepEd. Yun po ay nakakasana sa House of Representatives. Nag-confirm ako, tinawagan ko mismo si Speaker D na pupunta po ako doon. Tapos nagkagulo. Kinancel nila po yun. Kung hindi ako nagkakamali, si Senator Bam Aquino ang chairman nun, ang magpapatuloy nun. Meron, napakarami pong hearing. Yung hearing si Senator Pia tinuloy. Yung kay Senator Pangilinan, nagtanong naman siya sa floor, pero sunod-sunod na batiko sa iba't ibang mga pahayagan at online, kawawa daw yung farmers, dumating po sa Senate, tapos pagkatapos hindi pinakinggan. Kawawa po talaga kasi nagamit sila. Kasi pwedeng ituloy ang hearing. Hindi nila tinuloy. So yung sinasabi po nilang hindi nagtrabaho, waling-waling po yun. No? Walang katotohanan, panay kasinungalingan. No? And that's why yesterday po, ang main na inuna nila ay isang bill na maganda, na gusto natin lahat, na walang ano. Ang joke nga namin, naalala nyo yung 1990s, yung pag tinanong ng bata na, anak, parang wala kang ambisyon. What's your plans? At sasabihin ng anak, ang plans ko, mami, may sampagita, may gumamela, may orchids. Kasi plants pala yon, hindi plans. So, nung tinanong yung majority, what's your plans for the special session? Waling-waling pala, di ba? So, huwag na tayo maglokohan. Yung kahapon, kasi may 13 na kayo, at gusto nyong palitan ang Senate President kasi gusto nyo, tuloy-tuloy na yung impeachment at ang gusto nyo, grupo nyo ang magdikta ng tempo through the presiding officer. That's been very clear to us from the start, di ba? Nung February pa, nung ipepwesto natin si Senator Loren Legarda bilang Senate President, yun na sinabi, hindi sila papayag dahil impeachment ang importante. Pero number 2 lang pala yung impeachment. Ang number 1, yung cover-up dito po sa flood control at napakarami pang iba. Kaya, ang message ko kay Senator Lacson, simple lang. Gusto mo, tumahimik muna ako, meditate, pray, ikaw din. Pero, Senator Lacson, napakahaba ng iyong career. Nakilala ka bilang nag-expose, nakilala ka na sinusundan mo yung ebidensya. Of course, there have been many issues also regarding you, your family, pero yung businesses nyo. Pero sinantabi ng Pilipino yon kasi magaling ka mag-imbestiga eh. Pero ngayon, bakit? Panay comment mo na lang sa mga witnesses, pero ayaw mong humarap sila sa committee. So ako hindi ko sinasabi na lahat ng witnesses na to, former Marines, mga bodyguards, mga former military, active military yung iba ha, na naging security. Hindi lang ni former congressman and head of the Appropriations Committee ng House na si Saldico. Marami pa po dyan. Kasi alam naman po natin na parating may security naman po ang ating mga congressman, senador at mga sekretary. Di ba? Alam naman po natin yon. Alam natin hindi sila pipit bingi. So anong mawawala na may hearing na fair at pakinggan? Pero in the meantime, inuubos kami. Di ba? Kaya ang susunod daw si Senator Marcoleta. Di ba? So I will, and then si Senator Bongo. So I wanna honor Senator Bongo, Senator Bato, Senator Marcoleta, Senator Jinggoy. Bakit? Nung before May 11 po, nung nag-usap-usap kami, in fact, nagkita kami May 10 eh. At bago ko mapagharap-harap po ang 12, wala po si Senator Bato noon, nagsabi na po kaming lahat, nadadaan tayo sa pagsubok na to at may magsabi na lang pag hindi na kaya. Pero napakarami nagsabi noon, kulong na kung kulong, harapin na natin kung ano to, etc. O walang hiwalayan tayo, grupo tayo. So I'd like to honor those who are in the front line. I'd like to honor those who held out, di ba? But ang problema kasi, nagbago yung laban eh. From just having a platform sa Senate, para fair yung ating impeachment, para makapag-focus tayo sa economic crisis, at para lumabas ang katotohanan, nakita na namin kung gaano kalaki ang skandalo at yung corruption na to eh. Ongoing to ha. Yung sasabihin nila na wala nang nakawan ngayon, tell that to the Marines. Nagbabago lang. So, I don't want to take up much of your time today, and I don't want to answer each of the issues in a way that will effectively conflict or confuse us, di ba? So, kung sinagot ng Panginoon Jesucristo yung mga apostles isa-isa, o ikaw, anong pagkain ang inisip mo? O ikaw, saan matutulog? O ikaw, di ba? Kasi they were not all able, may naglilimp din, di ba? So, ang concern niya, merong bang mule or donkey o kabayo na pwedeng
sakyan. Those are all valid. Di ba? Kung sasabihin ngayon ng iba, okay, Tano, tumahimik ka, gutom na kami, kain muna. Those are valid. And we should discuss that. Pero anong una? What's the priority? No? So, don't get me mistaken. I'm talking about the principle. I'm not comparing nation building. At saan natin umpisahan yung nation building? Sa pundasyon. Rule of law. Di ba? Regime of justice and truth. Kung walang justice and truth, yung binibuild po natin, para natin nilagyan ng anay. Para natin nilagyan na payat na bakal. Para nilagyan natin ng bakal yan na may kalawang na. Gigiba at gigiba din po yan. So, ang tinitingnan pa lang po natin, 24, 25 budget. Yung 26 budget, may nagsasabi ba na napaka-inosente yan? Wala ring mga sinaksak dyan? O going back, 2023 budget, ang sabi po ng mga ex-Marines, 2022 pa lang, may deliveran na eh. Tapos, hindi lang DPWH yan. Meron din yan po sa farm-to-market roads. Meron din daw sa school buildings. Meron silang binabanggit na noong 22, 23, BIR. So, napakarami po. Alam naman na po natin na may corruption. Again, don't get me wrong. What I'm looking at is the systematical robbing blind our people in the last few years. No? There are two systemic na pagnanakaw. Di ba? Yung sistema natin sa Pilipinas, tatlong natin kailangang tignan. Yung una, yung day-to-day corruption, na parang walang mastermind yon. Yung wala kang plaka, hinuli ka, penging 1,000. Yung nahuli ka, walang driver license, penging 1,000. Magpa-file ka ng business permit, 20,000 lang dapat mo bayad, penging 5,000. Di ba? So yun, we will deal with that, and we're dealing with that, and citizens are dealing with that, churches are dealing with that, business groups are dealing with that. Pangalawa, yung systemic, yung meron na sa Pilipinas, yan ang kalakaran. So we have to deal with that through values, through systems. But I'm talking about the systematic and continuing robbing us blind now and using the last bastion, which is the Senate. Not only to be the rubber stamp, but to be their mouthpiece para maraming issue para hindi tayo tumutok dito. So that's the sad thing, that there is an economic crisis. Naghihirap ang ating mga kababayan. So kailangan natin isabay yun, pero hindi natin pwedeng ilihis ang usapan. So in behalf of the senators I represent, in behalf of the people praying for us, in behalf of students, farmers, healthcare workers, OFWs, seafarers, na sinasabing, boss, may pag-asa pa ba ang Pilipinas? Boss, hindi kami nawawalan ng pag-asa. Huwag niyo kaming bossin, kayo boss namin. Ilan politiko na ang dumaan na kayo boss? You do not cover up from your boss. You tell the boss the truth. If you tell your boss lies, he will fire you and even put you in jail. Di ba? Pero ngayon po hindi. So may dalawang boss. Boss ng cover up at saka yung boss ng gustong mag-uncover. Please meditate on that. Handa po tayo. So dati, ang capacity po natin bilang Senate President at mga kasama ko bilang mga chairman ng mga committees, gagamitin natin as a platform yon for the truth. Hindi para usigin or i-persecute ang kahit sino. Iba ang prosecute, iba yung persecute. Hindi po. We were going to use that platform. O nakita natin in less than 40 days, kung paano inuga ang mga pundasyon ng Senado at inuga ang pundasyon ng ating mga institusyon at paano pinunit ang konstitusyon para lang matuloy yung cover-up. Now, we will have other platforms, other venues. And one of this venue is Facebook.